Okay, salamat mga kababayang minamahal natin ng mga Pilipino dyan sa lahat po ng may mga karamdaman na COPD. Replay po natin, repost natin to at nagkaroon po ng counting na biyaya. So sa lahat po ng mga senior citizen at mga tumatanda na sa ating mga kalusugan, nakaratay, mananawagan po tayo na kung tayo po ay susubok ng himala sa Panginoon. Irreversible po ang lahat ng karamdaman, lahat po yan. Lahat ng mga obstruction, cancers, at mga high blood, diabetiko, mga emphysema, asthma, mga hernia, fatty liver, at lahat po ng samsaring karamdaman na hindi na makayang batiin ng siyensya ng ating mediko. At sa kalusugan po ng Panginoon ay ating pong binibigyan po ng kawakasan, kaligayahan, at pag-asa ang bawat aping may mga karamdaman sa buhay. Katulad ng aking apo, ang aking tatay. Siya po ay walang oxygen. Yan po ang kanyang talagang nais po na makantan sa kanyang buong buhay. Na almost dekada na po na kinalimutan ang Diyos Guang Duin, ancient specialist, assassin in form, emergency care. At pag nagkakaroon po ng hyperventilation, lagyan po ng supot o kamay, tabo ng kamay sa ilong. At lahat po ng mga vitality po ng potency ng mga impulses. Yan po ang mga vital ng death energy na kuminsan po ay paralyzed, paranoid sa inyong mga neuromuscular. Naku, pag sinabi po muscular, nagkaroon po ng deficit yan, nagkaroon po ng mga pressurized, hindi po kayo makakahinga. At lahat po ng cavity ay nag-close, hindi po kayo makakahinga. Tulad po yan, magkakaroon po kayo ng hypertension, obstruction, no? Yan. At delikado po yun, blocking po ng arteries po ng ating pulmonary arteries. Hypertension pulmonary, delikado po yan. Endo po ang ibig sabihin po niyan. At wala na pong hangin kayong lalabas sa inyong puso at baga. Wala na pong magpipilter ng mga karamdaman ito na maruruming mga substance na nandyan po sa ating fluid, sa ating blood circulation. Hindi po nagbabawal sa mga minerals ng ating katawan. Kaya po sa aking pong palagay ay nais po nating manawagan sa lahat po ng mga lolo, ate, kuya, mga nanay, mga may kapatid, ay ating pong bigyang kawakasan ang lahat po ng may mga karamdaman. Sapagkat ang karamdaman po ay hindi po nababatha ng anumang klaseng medisina. The best medicine is prayer among all. That is the most elegant way of treating and combating all kind of deadly diseases as of today, mga kababayang Pilipino. Out there, dyan po sa lahat po ng mga lansangan, saan mga naroon, inyo pong bathin ang aking pong panawagan ito sapagkat yan po ay true to life story, reality based na binibigyan po ng katotohanan ng mga inevitable diseases, yung pong hindi raw po ma-reverse ang mga karamdaman ito. At pinaniwalaan niyan po ay sinasabi nila na sustain lang, and prevention. Now, sa atin po ay miracle at pinagbibigay pugay po natin sa lahat ng mga tao na naniwala po sa isang Diyos, one God, one nation. Tandaan po natin, ang oras po at panahon po natin ay nasa era po ng silent pandemic. Kaya po ang lahat po ay swerte ka kung hindi ka matubuhan, intubator. Kaya po yung mga airway po natin ng tracheal, esophageal ay kailangan po natin mabatha, mawala po ang mga mucus, mawala ang bacteria, viruses, lahat po ng signs and symptoms when there is a fade out of all this reason of why you are being sick and being tired and loneliness, hopeless. That is God. Isang salita mula ang Panginoon, alam ko talagang walang pwedeng hindi makasurvive sa lahat ng mga klase ng nakakamatay na mga karamdaman dito sa ating panahon ngayon, sa ating henerasyon. Kaya po ang key of energy of death is the reason on how you become back to normal in your health. Kaya mga Pilipino na nariyan dyan sa ating tabi-tabi, nasa gitna ng pagdurusa at naghihintay po ng himala ng Panginoon, matagal na pong panahon yan na aking pong
idinadasal kahit ang aking pamilya, ilang dekadang hindi ako tinawagan at siyempre may mga doktor na dalubhasa pa sa larangan ng mediko ng Panginoon ay pinagbigyan po natin na unahin muna ng pamilya ko yan sapagkat able naman po magpagamot ang aking tatay. Nang tinanong po ng tatay ko na ano ang pantanggal ng mga bumabarang plema at nililik na ako, wala na akong boses sa voice box, wala na. Talagang lumiliit na ang tingin ng tatay ko at lumiliit na rin po ang kanyang hininga. From time to time sinusugod lagi sa ospital. Sabi ko po ay igargar lang to at bumili ka lang ng dilator ng doktor mo, yung tableta para mag-dilate yung bronchial tube mo, airway, at pagsamay natin ang kasiglahan ng medisina ng mga pharmacy. Yan po hindi po tayo against sapagkat nakakatulong po yan. At pagsamahin lang po ang bendisyon ng Panginoon. Ang language po of death ng martial arts po ng Yus Kwang Do ay kasama po nating binibigay ng libre charity in all interested families. Yan po ay 24/7 po yan a week. Ang aming pong hotline ay 0915-923-4495. Yan po yung tatagpuan sa ating mga hotline 0928-866-8253 at 0915-143-6215. TM po yan. Kaya po wag po kayong magtubili na tumawag sa ating hotline at ang ating pong Facebook page, Jesus Malinaw Ogaire Jr. Ganoon din po ang Facebook Messenger natin, Jesus Malinaw Ogaire Jr. Nandiyan po ninyo makikita yan. At sadya namang labing na po ang hininga ng tatay ko. Wala namang tubo yan, wala nang oxygen. Ang ano po yan, nasa 88, bumababa ng 85. Ngayon pong oras na to, ito po yung repose lang, nasa 92 po at bumababa na siya ng 90. So ibig sabihin survive po, no? So papunta po na siya sa consistent oxygen level sa kapanahonan ng uta. At nandiyan po nga yung bago kong upload sa tatay ko na talagang nakasando pa siya ng pula. At ito pong video ito ay repose lang. At medyo nagkaroon po ng kaunting error, no? Sa kasamang palad ay copyright. Kaya i-rewind po natin to para po mapakinabangan at mapansin kung ano pala yung stasyon ng tatay ko. At sa lahat po kasi ng medisina, sinasabi nila irreversible ang mga emphysema, COPD sa lahat ng mediko ng World Health Organization. Ibahin po natin ang Panginoon. Yan po ay dasal lang sa atin. At yung kiss of death po natin ng ancient transcendental and concentrative technique will survive all interesting parties. Vamos, gracias, mabuhay ang Pilipinas.